Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang nakakatakot na kwento ng isang lalaki na nagngangalang Rolly at ang kanyang kakaibang karanasan sa isang lumang kubo sa probinsya. Habang bumabagyo at walang magawa, napilitan siyang magtago sa kubo at doon nagsimula ang mga kababalaghan. Sa loob ng kubo, maririnig niya ang mga bulong ng mga anino at makikita ang isang mural ng kanyang pamilya na may misteryosong matandang babae. Ano nga ba ang koneksyon ni Rolly sa mga espiritu ng kagubatan at ano ang ibig sabihin ng alay na hinihingi ng matandang babae? Abangan ang buong kwento at alamin ang mga lihim na bumabalot sa kanilang pamilya. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Rolly. May karanasan po ako sa ancestral house namin sa probinsya. Hindi ko alam kung masasabi itong nakakatakot, pero sana po ay magustuhan niyo. Pauwi ako noon sa probinsya namin sa Atimunan, Quezon. May pagdiriwang kasi noon sa amin. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung okasyon, pero isa ito sa mga tradisyon na ginagawa sa amin taon-taon. Nasa kalagitnaan na ako ng biyahe noon nung biglang umulan ng malakas, yung tipong halos wala ka nang makita sa daan. Kaya napilitan akong tumabi muna at maghanap ng masisilungan. Buti na lang at may nakita akong kubo sa gitna ng kakahuyan. Medyo luma na yung kubo at mukhang wala nang nakatira, pero wala akong choice noon. Kesa naman sa maghintay ako sa sasakyan, ay baka abutin ako ng oras doon. Pagpasok ko sa kubo ay na-confirm ko na wala na talagang nakatira doon. Maraming gamit pero puro alikabok na. Nilibot ko yung kubo at sa isang sulok ay may nakita akong lumang lampara. Sinindihan ko yon. Nung mailawan yung paligid ay parang may narinig akong mga bulong. Hindi ko lang pinansin at lumabas ako para tingnan kung tumila na yung ulan. Pero wala, parang mas lalong lumakas pa yung ulan. Kaya naglakad-lakad na lang ako sa loob ng kubo para magpalipas ng oras. Habang naglalakad ako, ay naririnig ko pa rin yung mga bulong. Hindi ko na lang pinapansin kasi baka ako lang yon. Pero habang tumatagal, ay palakas ng palakas yung mga bulong. Hindi ko na matiis kaya hinanap ko kung saan nanggagaling yung mga bulong. Hindi ko mahanap kung saan nanggagaling yung mga bulong. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng kubo, ay napansin ko na nanggagaling yon sa mga anino. Yung mga anino ng mga gamit sa kubo, gumagalaw yung mga yon at nagsasalita. Hindi ko naintindihan yung mga sinasabi nila pero alam kong Tagalog yon. Tumakbo ako palabas ng kubo, pero bago pa ako makalabas, ay may nakita akong mural sa dingding. Yung mural ay painting ng pamilya namin. Nakita ko yung lolo't lola ko, mga magulang ko at mga kapatid ko. Pero sa dulo ng mural ay may isang matandang babae na walang mukha. Bago pa ako makalapit sa mural, ay biglang gumalaw yung matandang babae at lumabas sa mural. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Alay, kailangan namin ng alay." Hindi ko alam kung ano yung ibig niyang sabihin. Naramdaman ko ang takot, pero alam kong kailangan kong kumilos. Ang naisip ko na lang ay magluto ng suman, isang tradisyonal na alay sa aming pamilya. Habang nagluluto, iniisip ko kung tama ba ang ginagawa ko at kung ito nga ba ang makakapagpakalma sa mga espiritu. May maliit na kalan sa kubo at may mga nakatambak na kahoy. May mga bigas at niyog din sa isang sulok, kaya naisip ko na magluto na lang ng suman. Habang nagluluto ako, ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin. Sa gilid ng mga mata ko, ang mga anino ay tila nagiging mas buhay. Gumagalaw sila sa paraang hindi ko maipaliwanag. Parang may mga kamay na umaabot mula sa dilim. Sinusubukan akong abutin. Sinasabi nila na ang pamilya namin ay may matagal ng koneksyon sa mga espiritu ng lupa at mga nilalang ng kagubatan. Ang mga ninuno ko raw ay mga tagapangalaga ng kagubatan at ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili dito. Hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi nila, pero nararamdaman ko na parang may bahagi ng sarili ko na kumikilala sa mga bulong na yon.
Pagkatapos kong magluto, maingat kong inilagay ang mga suman sa mesa. Umaasang sapat na ito para sa alay. Ngunit bago pa man ako makalabas, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at ang presensya ng matandang babae sa likod ko. Agad akong tumakbo palabas ng kubo, hinahabol ng kanyang mga sigaw. Nagbago siya ng anyo. Yung mukha niya ay nagkaroon ng maraming mata, bibig at ilong. Nagkaroon din siya ng mga sungay at yung katawan niya ay naging kulay itim. Sabi niya sa akin, ang mga tao ay walang pakundangan sa pagkuha ng mga yaman ng lupa. Ang mga tao ang dahilan ng aming paghihirap. Ang mga tao ang dahilan ng aming pagdurusa. Ang mga tao ay mga halimaw. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay tumakbo na ako palabas ng kubo. Hindi ko na nilingon yung matandang babae. Alam ko na hinahabol niya ako. Pero hindi ko na lang siya tiningnan. May kuwintas ako noon na suot, pamanayon ng lola ko. Sabi niya, kapag daw may masamang espiritu na sumusunod sa akin ay hawakan ko lang yung kwintas at magdasal. Kaya yun yung ginawa ko habang tumatakbo palabas ng kubo. Nung makalabas ako ay biglang tumigil yung ulan. Paglingon ko sa kubo ay wala na yung matandang babae. Pagkatapos noon, hindi na ako muling naglakas loob na umuwi sa probinsya. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang mga bulong ng mga anino sa aking isipan. Pakiramdam ko ay sinusundan pa rin ako ng mga espiritu at sa bawat anino na nakikita ko, nararamdaman ko ang kanilang mga matang nakatingin. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng takot na hindi madaling mawala. Isang paalala ng mga lihim na nakatago sa ating mga pinagmulan. Sa kwentong ito natutunan ni Rolly na may mga lihim na hindi dapat binabaliwala, lalo na pagdating sa ating mga ninuno. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat sa mga aninong sumusunod sa dilim.